Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Ika-15 sa buwan ng Oktubre taong 2025. At magbibigay lang po ako ng update tungkol dito kay Congressman Meow Meow. Ayan po. Meow Meow ka pa. Ano nababalita dito kay Kong Meow Meow kasi nung isang video ko, binalita ko na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Banatbay. Ito po kasi yung sinabi ni Banatbay. Ito po. Ito ang problema ko kay Kiko Meow. Pakinggan natin si Banatbay. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me, at kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. He is willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety, akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Naalala niyo yung gulo sa Hong Kong noon? Ang nag-lead doon ay estudyante. Bata. Parang pareho ni Meow Meow. Pero ito, estudyante lang. Si Meow Meow, congressman, pero bata. All the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in, nakulong. Lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Sorry, Kiko, ha. I love you, pero mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if you're really willing to die, sana you should stay. Kasi people are already coming. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, Meow Meow, tapos umalis ka na. Na-realize ko, habang nanonood. Alright, so yun yung sinabi ni Banatbay. Talaga naman kasing nakakasama ng loob eh. Pero mo nandun sila. Ito si Meow Meow, late na. Pagpunta doon, hi, hello, selfie, interview, tapos kamay-kamay sa pulis, sabay sibat. So, yun ang problema, sabi ni Banatbay. Dapat, kung gusto mo talaga, ikaw ay sabihin na bayani, kasi lagi niya sinasabi, I'm willing to die, I'm willing to be imprisoned, okay lang daw makulong sa kanya, basta siya raw ang magiging simbolo ng pagbabago at maalis ang mga korap dito sa gobyerno. Tapos ganun pala ang gagawin niya. Hindi pala siya sanay na magstay sa mga rally. Pupunta lang siya, mag-hi-hi, magmamyaw-myaw, tapos sisibat na. Kaya sabi ni Banatbay, hindi gano'n. Nagbigay siya ng halimbawa. O yung nangyari daw sa Hong Kong ba yun? Bata, nagpakulong. Pero nandun siya sa rally. Hindi yung ginawa ni Meow Meow. Kaya eto binanatan. Sumagot naman si Romespak si rito si Kiko Barsaga. Sabi niya, hindi naman daw siya full-time vlogger. Ngayon, kung gusto niyo mag-rally diyan, magbahala kayo, mag-rally kayo hanggang madaling araw. So, hindi po talaga seryoso. Etong si Meow Meow diyan po sa sa kanyang sa ginagawa niya. Kasi sabi ng iba, ito raw ang simbolo ng kabataan, Gen Z na talagang gusto ng pagbabago sa gobyerno. Sus. Nagpauto lang kayo. Ito mga kababayan, ano pa? Ang update kay Meow Meow. Ito pong si Congressman Barsaga ay kinasuhan ng mga residente ng Forbes Park. Mayari ka ngayon. Kinasuhan na. Dahil daw sa anti-Marcos protest. Usap-usapan ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga tungkol sa umano'y kasong isinampalaban sa kanya ng mga residente ng Forbes Park sa Makati City. Tingnan natin itong balita. Ito po. Bagamat walang tinukoy kung anong kaso. Siguro di ba may kasong public disturbance? Kasi yun po ay pribadong subdivision. Tapos ikaw naninirahan ka ron. Halimbawa na lang, hindi ka politiko. At wala kang kinalaman dyan sa sinasabing mga korupsyon sa gobyerno. Kasi private ka eh. Tapos ang gagawin ito si Kiko Barsaga ay magsisimula ng rally sa harapan ng Forbes Park at sinabi niya sa kanyang mga post na lulusubin nila. Papasukin nila yung Forbes Park. Siyempre, unang mararamdaman ng mga nakatira doon, siyempre matatakot sila. Matatakot sila kasi kapag pinasok yan, kasi sabi nila, papasukin lang daw nila yung bahay ni Romualdez, yung bahay ni Saldico. Hindi po ganun na mangyayari doon. Marami pong mga mapagsamantala. Lalong-lalo na yung yung katulad nung tingnan niyo yung nangyari doon sa Mindiola. Ano nangyari sa Mindiola? Di ba? Pati yung Sogo
pinasok, tas niloot yung mga ano, kinuha yung kahadiero. Kahadiero yung yung vault. Tinakbo ng mga mapagsamantala. So, pwedeng gano'n na mangyari kung natuloy yung paglusob sa loob. Kaya syempre, yung mga residente ron na walang kinalaman dyan sa korupsyon, mga pribadong mga individual, syempre, talagang matatakot sila. Baka madamay sila. Syempre, mayayaman yung mga yan. Hindi naman nagnakaw yan. Yung kanilang mga yaman ay galing sa legal na paraan. So, matotrauma sila. So, yung trauma na yon, di ba pwedeng kaso yon? Ikaw ay na-trauma, yung pamilya mo na-trauma, siguro may mga anak yan, sinasabi siguro ng mga anak, Dad, Mom, di ba gano'n? Pag mayayaman, mga gano'n na tawagan eh. Hindi katulad natin, Tay, Nay, di ba? Yung Dad, Mom. Paano na yan? Papasok daw sila dito sa subdivision natin. Baka baka pasukin tayo rito. So, syempre, gano'n na mararamdaman nila. So, pwedeng kaso yun kasi makaka-apekto sa mental health ng mga nakatira doon. At yung public disturbance yan eh. Di ba? Hindi naman yun yung hindi naman seat of power yan eh. Okay lang sa Senado kayo mag-rally, sa harapan ng Malacanang, sa harapan ng House of Representatives. Kasi yun, pag-aari ng gobyerno yun. Ang gobyerno, pag-aari ng taong bayan. Pero pag private, ibang usapan na yan. Kinasuhan itong si Barsaga. Sabi niya ni Kong Miao Miao, I have been informed that the residents of Forbes Park have filed a case against me. You can't use imprisonment to scare an individual who is ready to die for his beliefs. Ayan ka na naman ready to die ka na naman eh. Ikaw ready to die bakit hindi ka nagtagal sa rally, hindi ka nga nagsalita? Sabi ni Banat pa, ready to die. Anong ready to die pinagsasabi mo? Umalis ka nga para sa safety mo. Kaya alam ninyo, sa totoo lang, etong si Kiko Barsaga, wala eh. Hindi mo paniniwalaan ang sinasabi nito eh. Tingnan ninyo mga kababayan, ito yung post niya. I have been informed that the residents of Forbes Park have filed a case against me. You can't use imprisonment to scare an individual who is ready to die for his beliefs. We will protest again until justice is done. Ayan ang sabi ni Kiko Barsaga. Willing to die Talagang willing to die Nagalit nga sa'yo si Banat ba, yung Banateros eh. Dahil iniwanan mo sila sa ere. Yung palang questionable na. Hindi ka panipaniwala. Kasi talagang ayun naman ang nakita ko mga kababayan pumunta ron. Saglit lang. Pagkatapos, nagkaway-kaway, selfie-selfie, tas lumayas. Tapos yun ba, ang sinasabi mo na ikaw ay ready to die para sa iyong paniniwala? Ayan ba yung sinasabi mo? At ito, magpoprotesta daw siya uli until justice is done. Sa totoo lang, ewan ko kung may sumama pa sa'yo. Kiko Barsaga, sa tingin ko wala nang sasama sa'yo kasi nangiiwan ka sa ere. Hindi ganun ng leader. Anong klase yun? Nananawagan ka tapos biglang lalayasan mo sila, iwanan mo sila. So ito, nagaya ka na naman. So kinasuhan po. Siya mismo nagsabi, kinasuhan siya ng residente ng Forbes Park. Na dapat lang kasi public disturbance yun, saka nakakatrauma yun, mga kababayan, para dun sa mga residente. Sana nga, isama rin yung mga yung mga nagpunta dyan, yung Banateros, si Boy Lighter, na napakaingay. At yung iba pa, dapat kinasuhan nila lahat yan Hindi lang si Kong Miao Miao, dapat lahat kinasuhan. Para hindi na umulit. Di ba? Kasi talagang ito ay panggugulo na lang Hindi na to yung tamang panawagan. Kasi tayo naman meron tayong karapatang magtipon-tipon sa isang peaceful assembly. Pero kung ganyan, mag-iingay ka, manggugulo ka, mambuburaot ka, madaling araw, natutulog yung mga tao ron, may mga pasok pa yung kinabukasan, may mga trabaho, guguluhin mo. So dapat lang na makakasuhan itong si Kong Miao Miao at sana nga isinama pa yung ibang mga kasamahan niya dyan. At ito pa mga kababayan, update lang tayo sa iba pang mga nangyayari dito sa ating bansa. Sabi ni Sara Duterte,
meron siyang panawagan dito sa ombudsman na imbestigahan daw itong kaso ng DepEd laptop case. Dahil daw ang kontraktor doon ay ang SunWest. Alam naman natin ang SunWest ay pag-aari ni Saldico. Pakinggan natin si Sara Duterte. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Saldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po naging involvement ni Saldico dun sa DepEd? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Okay. So yan, sabi ni Sara Duterte, ay involved itong si Saldico sa maanumalyang DepEd laptop corruption. O dahil ang contractor daw SunWest. So dapat naman talaga ito imbestigahan ng ombudsman. Tama naman si Sara Duterte. Kung seryoso ang ombudsman imbestigahan yung laptop corruption diyan sa DepEd. Noong panahon, yun ang masaklap eh. Noong panahon ni Duterte. So damay pa rin itong si Duterte, yung tatay niya. 'Di ba? May anomalya sa pag-purchase ata ng mga laptops na ang mamahal pero yung specs hindi naman ganoon. Kumbaga, yung presyo niya pang high-end na laptop na, pero yung ibinigay sa mga teachers ay yung mga low specs. Parang ordinary laptop lang, yung mumurahin lang, pero ang mamahal ng presyo. So yun siguro yung naging corruption doon. Sabi niya, ang contractor noon ay si SunWest na pag-aari ni Saldico. Ang problema, yun po ay nangyari nung panahon ni Digong Duterte. O, di damay din si Duterte. Diba? Madadama yung tatay niya. Diba? So, dapat imbestigahan talaga. Dapat managot. Yung mga ganitong corruption, dapat talaga managot. Wala akong pakialam kung tatamaan kung sino man dyan. Dapat talaga imbestigahan. O, tama si Sara Duterte, pero yun lang, damay tatay mo. kasi siya ang presidente during that time. Oh, kailan ba binili yun? Di ba panahon ni Duterte? Kaya nga, iniimbestigahan nila eh. Saka ito pa mga kababayan, ba't ngayon mo lang sinabi? Tagal-tagal na pala yan, ngayon mo lang sinabi. Ikaw talaga, Madam Sara Duterte. Oh. Tagal na pala yan eh. Ba't ngayon mo lang sinabi? Oh. Dahil dati, best friend pa kayo, magkakaibigan pa kayo, nagtatakipan pa kayo. Ngayon nga nag-away-away na kayo, saka mo lang inilantad. Wala rin. Late na. Pero dapat imbestigahan ito ng ombudsman para magkaalaman kung sino talaga ang kumita dyan. Mga grabe talaga korupsyon sa bansa natin. No? Lahat siguro ng proyekto. Basta, ayun nga eh. Kaya kung mapapansin niyo may mga kalsada na maayos, binubutas. Bakit? Kasi kapag may proyekto, may pera, may katkong, may kickback. Kaya ganyan po yung nangyayari. Kaya wag na kayo magtaka, yung kalsada nyo maayos, biglang bubutasin. Napapansin ko ngayon, alam niyo nangyayari yun kapag malapit eleksyon. Kasi kailangan nila ng budget. Yan po ang mga style ng mga politiko. Mga pulpul ng politiko. So ayan mga kababayan yung ating update. Itong si Barsaga naman, nagaya uli sa Forbes Park. Kinasuhan ka na, gaya ka pa uli. Talagang talagang gusto, dapat talaga masampulan na to eh. Kasuhan ng Forbes Park ito eh. Yung mga kasama niya, dapat makasuhan din. Ang problema, yung mga kasama niya, mga naabutan lang naman yun dun eh. O paano yun? Saan sila kukuha ng abogado? Saan sila kukuha ng pampiyansa? Wala eh. Kaya ako sa inyo, kapag nanawagan ito, yan, nanawagan na naman, oh. Huwag nyo nang puntahan. Niloloko lang kayo nito. Kaya si Banat Bay, nadala na. Yung mga banatero, sigurado, nadala na. Hindi na pupunta yan dyan sa mga raling panawagan nito ni Kiko Barsaga. Niloloko lang kayo nito. Huwag kayo magpapauto dito. Kawawa lang po kayo sa totoo lang.
Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.